Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang programang Maalaala Mo Kaya ni Charo Santos ay 20 taon na pong napapanood. Very successful ang programang ito dahil sa mga kwentong padala ng mga taga-subaybay na bagamat dumaan sa mga matitinding pagsubok, hamon at paghihirap sa buhay, ay umani naman po ng tagumpay. Kaya kinapupulutan po ito ng mga aral at inspirasyon ng marami po nating mga kababayan. Ang bawat tao, anuman ang estado sa buhay, ay nakakaranas ng battles, struggles, hamon o pakikibaka. Ang mga problema, mga pagsubok at mga paghihirap ay sadya pong dumarating sa ating lahat. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesus mula po sa aklat ng 1 chapter 16 verse 33, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. At alam nating hindi sinungaling si Jesus. Amen? Totoo po ang kanyang sinabi. Ngunit, alam din natin na sa ating pong buhay, nakaranas at patuloy po tayong nakakaranas ng mga good times. Ang totoo po kasi, kung bibilangin lang natin ang ating mga blessings, mas marami po tayong good times kaysa sa mga bad times. Ang malungkot lang, mukhang mas naaalala po o natatandaan ng marami ang mga bad times kaysa sa good times. Sa araw pong ito, hayaan niyong basahin ko sa inyo ang atin pong teksto mula po sa aklat ng Josue, chapter 4, verses 1 to 7. Pakinggan niyo pong mabuti. Nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi, at utusan ng bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog, doon sa kinatatayuan ng mga pari. Pagkatapos, dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi. Kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo ay kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Gawin niyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Jordan nang itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng kaunting background bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Okay? Ang buong Israel ay alipin po ng Egypt sa paghahari po ng Faraon. Si Moises ay sinugo naman ng Diyos na makipag-negotiate sa Faraon sa kanilang paglaya. At sa tulong po ng Diyos, silang lahat ay nakalaya. Sila'y naglakbay sa disyerto ng 40 taon sa pangunguna po ni Moises. Now, just imagine ang mga pagsubok at problemang pinagdaanan nilang lahat. Ayon po sa mga Bible scholars, tinatayang mahigit 2 milyon ang mga Israelitang kasama ni Moises. Imagine po yung araw-araw na pagpapakain sa 2 milyong katao. Imagine po yung araw-araw na pakikinig sa mga problema ng mga ito. Imagine ang pangunahan ng 2 milyong mga notorious na mga reklamador, mga pasaway at mga rebelde. Imagine ang hirap na pinasan ni Moises hanggang sa siya po ay mamatay. At sa wakas, sa pangunguna po ni Josue, na pumalit po sa yumaong si Moises, nakatawid ang buong Israel sa kabilang ibayo ng ilog ng Jordan. Ang kanilang lugar na iniwan ay mainit at tuyot na disyerto. Ngunit, ang lugar na kanilang pupuntahan ay isang masagana at napakagandang lupang pangako. At habang tumatawid po sila sa ilog ng Jordan, na naghiwalay sa disyerto at sa lupang pangako, inutusan ng Diyos si Josue na pumili ng 12 lalaki na kumuha ng 12 bato, isa para sa bawat lahi ng Israel mula sa gitna ng ilog at gawin ang mga itong monumento. Bakit? Bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. In other words, sinasabi sa kanila ng Diyos, alalahanin nyo. Ngayon, tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, alalahanin mo. At kung sakaling ikaw ay nag-iisa sa pakikinig ng mensaheng ito, sabihin mo sa iyong sarili, alalahanin mo.
Ang sabi po ng Panginoon sa kanila sa verse 6, sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila, I provided for you. Kapatid, kaibigan, kailangan din nating alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Una, alalahanin natin when God brought us up. Alalahanin natin ang mga panahong tayo'y walang-wala. Yung mga panahong tayo'y hirap na hirap at hinang-hina at wala ng pag-asa. And then, how the Lord brought us up. Dapat nating maunawaan na mga blessings at successes na ating natanggap ay galing lahat sa Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay mabuti, tayo ay marunong, madiskarte o magaling. Huwag nating kalilimutan. Always remember this, yung nakasulat po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Ang tanong, may bato o memorial ka ba sa iyong bahay? Ipinapaalala mo ba sa iyong sarili at sa iyong anak that it is God who brought you up? Naalala mo pa ba when the Lord brought you up? Kapatid, kaibigan, hindi lang natin dapat alalahanin when God brought us up. Dapat alalahanin din po natin when God brought us out. Naalala mo ba yung araw na ikay iniligtas at pinalaya ng Diyos sa tanikala at pagkakaalipin mo sa kasalanan? Naalala mo pa ba kung gaano ka ka-excited nung ikay maligtas? Naalala mo pa ba ang iyong pakiramdam kung paanong nawala ang tila pasan-pasan mong daigdig? Naalala mo pa ba nung ikay tawagin ng Diyos? Kaya yung basahin ko sa inyo, yung nakasulat po sa unang Korinto, chapter 1, verses 26 to 30. Mga kapatid, alalahanin nyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay nyo dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Praise God. Kapatid, naalala mo pa ba nung ikay naging alipin at nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan? Na kung mamatay ka, alam mong tsak na impyerno ang diretsyo mo? Naalala mo pa ba ang panahon, ang kaligayahan mo ay nakukuha mo lang sa bote ng alak? Sa pagsusugal? Sa sex? O sa droga? Naalala mo pa ba ang panahong wala ka ng pag-asa dahil hindi mo pa kilala si Jesus at wala kang relasyon sa Kanya? But praise God because He brought you out of your Egypt. God brought you out of sin's bondage. Hindi lang po natin dapat alalahanin when God brought us up. At hindi lang natin dapat alalahanin when God brought us out. Dapat din po nating alalahanin when God brought us through. Marami tayong pinagdadaan ng hamon at pagsubok sa panahong ito. Andyan pa rin po yung banta na ikay magka-COVID. Andyan ang baka matanggal ka sa trabaho. Andyan ang baka malugi ang iyong negosyo. Maaring ang battle mo ay relasyon mo sa iyong asawa. Maaring ang battle mo ay kung paano ka makakaahon sa pagkakabaon mo sa utang. Maaring ang battle mo ay ang anak mong pasaway. Maaring ang battle mo ay rejection, depression, o brokenheartedness. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang battles na kinakaharap ngayon. Ngunit, kung kilala mo ang Panginoong Hesus at may relasyon ka sa Kanya, masasabi mo, with all confidence and honesty, naaalala ko ang panahon when God brought me through. You see, no matter what we've been through, the point is this, we have been through. Hindi ito nakapigil sa atin. Hindi nito nawasak ang buhay natin. It did not take us out.
Pinalakas lang nito ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala at pagdidepend sa ating Panginoon. Naalala niyo po ba sila Shadrach, Meshach, and Abednego? They had to go through the fire. Remember? But glory to God, hindi po sila nasunog. Kasama kasi nila ang Diyos. At tandaan po nating mabuti ito, sasamahan din po tayo ng Diyos. At kung paanong sinamahan ka ng Diyos noon, sasamahan ka pa rin ng Diyos ngayon. Alalahanin natin, hindi lang how God brought us up, hindi lang how God brought us out, but also how God brought us through. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, thank you so much po for reminding us once again of your amazing love and great faithfulness. Napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala at nagpapalakas ng aming loob at pananampalataya. Salamat po sapagkat tapat ka sa iyong pangako na hindi mo po kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat dahil anuman po ang pinagdaraanan naming hamon, pagsubok at problema sa buhay, naroroon po ang katiyakang you will bring us through. Sa iyo po namin ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. Keep safe, everyone. Be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.